kailangan natin si BBM. Bakit ayaw nilang pumalit yung bangungot? Ay, syempre naman. Kung baga, nasa kutsyon ka na, nasa kama ka na, lilipat ka pa ba sa papag? Ano papag? Ano kaya? Putikan yun. Hindi sa banig, no? Oo, Putikan. putikan yun. Kasi, totoo yan. Paano kung nawala si Presidente? Sinong lalaban dyan sa anti-corruption na yan? Oo. Correct. Di ba? Mabigyan focus ba ni Sara Duterte yan? Kulang pa nga yung oras niya sa pagbiyahe abroad eh. O, Doon nga sa Senado, kakapi niya yung mga nasasaktan eh. Kaya nga hindi ako magsasawang sabihin paulit-ulit sa aking mga page kahit dito na kung hindi dahil sa Pangulo, no, sa political will ng Pangulo na i-expose itong flood control scam na to at ang mga taong involved at mga contractors na kasali dito, no, wala yung mga activities na yan. Hindi tayo mag-express ng mga ganitong galit. No? Correct. No, lahat ng sektor ng lipunan, no, anuman ang kulay mo, nakakapag-express ng galit ngayon. Kahit tayo. Correct. Diba? Sige, pre. In fairness sa mga pink, sa mga dilaw, naiintindihan nila yung sitwasyon eh. Na si PBBM yung lumalaban sa korupsyon. Yung mga dilis lang talaga, kinakahulan nila na kinakahulan si Presidente, hoping na magre-resign. Sila na yung nagtatanggol ngayon. Di ba? Yung mga pink, mga dilaw na ngayon nagtatanggol kay PBBM. Hindi nila inahayaan na mapababa ng mga pink. Kasi ayaw nila mapunta sa putikan yung mata natin eh. Isipin mo yung momentum, nandiyan tayo, di ba, sa laban kontra korupsyon, tapos papalitan mo ni Sara Duterte. Goodbye. Tuwa si Chavit niya. Alam mo, Yam, hindi lang sapat yung sinasabi mo na katapangan ni PBBM kaya niya nilabas yan. Hindi, si Duterte matapang rin naman eh. Kaya niya nilabas yung ganyang yung corruption dito sa bansa natin. Kaya niya pinaputok kasi nga wala siyang ninakaw. Yung anak niya si Sandro, tama. walang ninakaw. Wala silang flood Buong control. pamilya. Wala silang ghost project. Kaya niya nilabas tong ganitong corruption sa gobyerno natin. Hindi gaya ni Digong, tumahimik. Kasi baka tamaan yung anak niya na may 51 billion. Mga kaalyado niya mismo. Kasi alam niya na may corruption eh. 2019 sinabi niya, Inamin niya yan. DPWH, Hindi niya kaya. Sabi niya mag-audit, wala nangyaring audit. Meron pa nga ng narrative na lumalabas eh. Pinakamalaking porsyento daw na binibigay sa mga Proponents. politiko o sa proponents ng proyekto ay 25 to 30%. No? Ngayon daw panahon ng ni Pangulo Bongbong Marcos. Samantalang nung panahon daw ni Digong, 12 to 15% lang at yung panahon ni Pinoy is 10%. Hindi naman yung issue yung percentage. Ang correct. issue, kailan ba nagsimula yan? No? Kaya Ang natin issue, gusto malaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang punot dulo kung paano noon tayo umabot sa ganitong sitwasyon na 25 to 30% na. No? At hindi lang sa panahon niya nangyayari ito. Noon pa nangyayari. At walang gusto niya, pumapansin. at gusto niya nang tuldukan once and for all. Ang issue dyan, kung sino yung magtutuldok dyan sa problema na yan. Yun ang talagang dapat ang pinag-uusapan dyan. Kasi hindi nagawa ng ibang presidente yan. Tanging si PBBM At lang. tahimik sila. Tahimik? Kasi alam nila eh. Weak leader eh. Diba? Kung sino pa yung weak leader, siya pa ngayon, yung kinabibiliban ng mga Pilipino, kahit mga dilaw, bilib sa kanya. O ano nangyari? Naiinsulto yung mga dilis kasi sapaw na sapaw, yung amo nilang nakakulong. Kaya sana itong last 3 years ng presidente, matapos ito, di ba? Kasi kung hindi ito matatapos, yung susunod na administrasyon, baka pabayaan yan eh. Babalik na naman yan. Di ba? Yung cycle ng pagnanakaw, babalik na naman. Again, systematic yung pagnanakaw eh. Kailangan mo talagang tuldukan yan. May tamang, in fairness, dito sa investigation in aid of legislation, di ba? Kailangan mag-come up sila ng matibay na batas at may implement ng maayos. Ako, panerista, ka-coffee, hindi ako naniniwala na matutuldukan to sa for the next 3 years, no? Considering yung medyo mabagal na proseso ng ating justice system. Pero ang importante sa akin dito, makasuhan. May makulong Lahat na na dapat. involved. May makukulong tiyak eh. Kasi non-bailable. Kapag naisampa yan sa korte, tiyak, makukulong na yung mga yan. No? Ang importante dito, marami ng makasuhan. No? At marami ng maging ehemplo para sa mga ibang public officials na posibleng gumagawa rin ng ganitong klaseng kabulastugan, no? Big fishes. Hindi lang mga district engineers. Yung senators, congressmen, district engineer, regional engineer, Maraming dawit dyan. USEC. So lahat ng yan, no? At yun nga sinasabi ko pa ulit-ulit, sana dapat kasama yung mga nasa COA, kasama yung, di ba? Lahat na. Commissioners, Alam mo, lahat ng tumatanggap. auditors. Hindi matatapos siya kung walang pirma ng COA rin. Totoo. Diba? So sa tingin natin, maraming madadamay dyan. At kitang-kita sa kinikilos ngayon ng ating presidente na seryoso sa ginagawa niyang to. Kaya yung mga senador, diba? Abado na. Dapat kali pinapalitan. Hindi dapat si Satanas, hindi tatanggapin script. Kabado na yun. Hindi nakakatulog ng maayos yun. Malamang, tulog to, 3 minuto lang. Yun doon sa COA, sa mga commissioners, no, sa mga auditors, kasi
ang sinasabi nila, hindi kami sangkot yan, etc. Maganda yung sinasabi ni Ping Lacson kay Secretary Bonoan Diba? Dalawa lang yan. Either kasabot ka or incompetent ka. Correct. Kung nakalusot sa COA yan, ganoon din yun. Ganun karaming proyekto, daan-daan, libong Kaya proyekto, nakalusot makakalusot yan. sa kanila lahat. Di, Grabe malamang naman yan. yun. Malamang nga yan, kasabwat yan. Malamang malamang. Kaya, tsaka yung marami nagtataka, bakit daw si Mark tahimik lang? Sinong Di ba? Tahimik pa rin daw. Mm. Ngayon sa ICI, sa Senado, tahimik yun. Kasi syempre, pero sa ICI, pwedeng Kasi patawag yan. imposibleng wala siyang kaugnayan Wala, dyan eh. posible. 6 na taon, 5 taon mahigit no? Diyan sa DPWH Yung balita nga lang kaganina Kanina o kagabi, yung sa bilyonaryo na pamilya nila doon sa Las Piñas, maraming nakuwang project. Pamilya nila Ilang yun. billion din yun. Oo. Kaya nga Diba? sinasabi ni yung spokesperson ni Bryce Hernandez na si Attorney Raymond Fortun, nagsasalita na for him. Yun ba yung abogado? Parang mabigat din spokesperson, sa nakita niya daw sa Ebidensya. mga ebidensya o dokumento na hawak ni Bryce Hernandez, mga 3 to 4 senators pang madadagdag sa nasabi na Sigurado na nabanggit yan. na si Senator Joel Jinggoy, Villanueva saka Senator Jinggoy. Revilla At pa. meron pa daw Revilla at meron pa daw 3 or 4 pa na Naku po. babanggitin. Abogado yun. At Alam niya yung abogado ginagawa pa, niya. Marami pa rin congressman na At siya din natin nagsabi na bagamat walang direct evidence na talaga tumatanggap sila, yung mga circumstantial evidence na nagsasabing mukhang siya ay tumatanggap, liable pa rin siya dyan. Correct. Pwede pa rin Correct. siyang makulong. Siya mismo nagsabi nun. Siya si Fortuna. circumstantial. Kahit walang direct evidence na nakikita o nagpapakita na tumanggap siya ng pera na daan-daang milyon, hindi nangangahulugan na ma-absuelto siya sa kaso. Dahil yung circumstantial evidence pwede daw maging basihan Correct. ng paghusga ng Ikaw marami korte. nagsasabi na tumatanggap siya. Di Hindi, ba? saka, ikaw ba naman, ipapahamak mo ba naman yung sarili mo? Kung ikaw yung naging, definitely. ikaw si Bryce Hernandez, magsusurrender ka ba ng iyong assets? Correct. Ari-arian, pera, sasakyan, bahay, posible? Kung galing sa malinis yun. Correct. At magbabanggit ka ba ng mga pangalan ng tao na matataas, ng mga powerful sa lipunan, kung kung hindi invento mo totoo, lang. kung invento lang, Oo. or gusto mo lang manginis? Kasi alam mo, Correct, hindi mo pwede gagawin yun. madamay pamilya mo Okay? yan. So hindi mo gagawin yan eh. Oo. Hindi, for someone na rational, mag-isip, hindi gagawin yan. So nasa tamang direksyon si Bryce Hernandez. Nasa tamang Ayun. direction si Bryce Hernandez. Kaya lang, ang issue dyan is kung tatanggapin siya ng state witness. Mukha namang lulusot di ba? Kumpara sa mga diskaya. Kasi Hindi, mukhang garantisado naman siya ni mas Lacson okay sa akin si Bryce. At saka si Alcantara. Kasi sila talaga yung nakakaalam dyan. Kasi sila yung inutusan Diba? Kaya sa akin, okay din yun. Kasi sa tingin ko, sila ang may mas matinding pananagutan dyan ay ang mga congressman, ang mga senador at mga public officials. Why? Dahil sila yung pinagkatiwalaan ng taong bayan eh. Correct. Sila ang pinagkatiwalaan ng taong bayan na puprotekta sa kanilang Assets ng kapakanan. gobyerno. puprotekta sa kaban ng bayan. Pero sila pa yung mga nagnakaw. So sila yung mga bantay sa lakay na dapat lang na makulong lahat ng yan. Tsaka sila yung accountable dyan. Sila yung pumirma. Diba? Kaya dyan mo talaga makikita Basta talaga sa politika, ang bilis talaga ng pera. Isipin mo, magkapatid, nag-aaway. Sa isang posisyon, no? Mag-ama, nag-aaway. Diba? Talagang dyan mo, magkaibigan nga, nagkakasira dyan diba? Totoo. Diyan mo makikita, hindi lang basta gusto lang nilang makatulong. Kaya sila tumatakbo. Unang-una, kaya tumatakbo karamihan dyan kasi gusto nilang magnakaw. Yun lang po talaga Gusto ko lang yan. pala banggitin, panirista, yung si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH, sobrang naging powerful, no? Oo, grabe, no? From time ni Pinoy pa lang ba o Digong? Digong yata Digong yun, pa lang, Digong. no? Hanggang sa ngayon, Actually, erap mapaka-powerful time niya. Sa Maynila pa lang O, mo. Sa Maynila pa lang, kasama na siya ni Erap, ano? So, ibig sabihin, itong taong to talagang powerful at talagang mapera. Asan na yun? Dahil- Nakalabas ba yan? Hindi, malaya pa. Malaya pa, wala pa dismiss kaso na yan. eh. Anyway, so napaka-powerful niya dahil kahit anong administrasyon, naandyan siya at nakakakuha ng mga proyekto. Siya nagdidikta kila Alcantara kung anong gagawin sa mga proyekto. Siya yung boss no? So, siya yung pinaka-boss na as far as this district engineers are concerned, siya yung pinaka-boss. Siya rin nagdidikta kung saan pupunta yung pera na pinaghahatian. So, siguro talagang ganito siya kadikit sa mga powers that be, no, sa mga politiko na matataas at nakakapagbigay talaga siya ng mga ang tawag dito, langis. Oo. No? Padulas. Sa mga ito. Kaya talagang na-maintain niya yung kanyang power. Yan and yung connection. nag-resign. Yeah. Hindi, iba yan. Si Yusek Cabral yan eh. Hindi, I Ayun, think nag-resign din siya.
Yun yun. Okay. Yung lalaki Mas ba tinutukoy nyo? yung Yun yung unang nag-resign. Yan yung una nag-resign. Okay. Oo. Parang siya yung conduit di ba? Oo. Siya yung kilala nitong proponent, senador at congressman, at may isa pang testimonya narinig ko no, na si Bernardo, siya yung nagpapamit, kumbaga nagbubugaw di ba? Sa proponent at sa district engineer, sige magkita kayo Kaya sa Shangri-La o doon di-deliver yung Ngayon, pera. Kaya nakakaalam nakakapagtaka dyan, bakit biglang kumanta si Alcantara? Samantalang ng first hearings, may no? chismis dyan. May chismis kasi sabi Sabi daw, sa'yo? pinangako raw sa kanya ng mga nakarang araw kaya hindi siya kumakanta kasi itong September 21 ay hinihintay nila na pangako sa kanya mapapabagsak daw si PBBM at mabubura raw lahat ng mga kaso-kaso may hinto raw yung hearing. Eh sumablay. O kaya pag kinabukasan, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do kaagad. Hindi. Kumbaga sa kanya, Kumanta kaagad. wala na siyang choice kasi meron Wala mga na. ebidensya Oo. si Bryce sa si Oo. Mendoza Bryce Hernandez sa si JP Mendoza, may mga ebidensya sila na magdidindi kay Alcantara. Oh, So kung hindi siya makikisama doon sa dalawa, siya madidiin. mawawalan siya ng chance na Oo. maging state witness Mm. na talagang yung kalayaan niya talagang ma-jeopardize na ng husto 100%. Isalba niya na lang yung kanyang samantalang sarili. kung magiging state witness siya, mag-a-apply siya, kahit papano baka may chance nga siyang tanggaping state witness and in the future makalaya siya. Oo. Tsaka isipin niya na lang yung pamilya niya na kailangan malusutan niya to. Di ba? Ay, guarantee na naman ng study yung safety ng pamilya Hindi, niya. ibig sabihin, malusutan niya to yung bumalik sa normal yung buhay niya na hindi siya makukulong. Pero hindi pa siya nagsasauli ng mga ill-gotten wealth niya, no? Si Alcantara? Si Alcantara. Pero willing daw siya mag-solid. Tama. Ayun ang Sabi na maganda. siya sa hearing kahapon. O yung mga diskaya, hindi pa rin. Pero May backer daw eh. pinoprotekta pa May rin ni backer Marcoleta. daw, may backer daw. Napanood niyo yung exchange nila ni Lacson. Senator Ping Lacson. Oo. Wala sa live stream 'yun. Naka-break yung committee, nag-break muna dahil yung heated argument nila na pinipilit ni Senator Marcoleta na hindi tama yung ginagawa ni Senator Lacson na nagbibigay siya ng opinion. Oh. Outside the Congress. Outside the Senate, nagbibigay siya ng opinion na parang favorable sa isang partido like sa grupo nila Bryce Bryce. Hernandez at JP Mendoza at against kay Diskaya Coppola. Hindi ko rin maintindihan si Marcoleta dun eh. Ano gusto mo? Kontrolin mo yung opinion ni Lacson? Kaya nga. Di ba, magpa-interview siya sa radio, karapatan niya yung kahit anong sabihin niya, siya may pananagutan doon. Siya din naman, nagpapa-interview sa Net Kaya nga isang 25. tanong lang binigay sa kanya yung Senator Lacson Why are you so protective of the Of the Discayas? Discayas. Wala, di siya buti tinanong mo yan. Di ako po. Di ba? Hindi, marami talagang mga kababayan natin nagsasabi na parang inaabugaduhan niya na yung mga diskaya. Oo. Lawyering for the Oo. Discayas. Saka Talaga. yung pagbubuli niya sa akin parang bullying yung way niya ng pagtatanong kay Secretary Boying Rimulya kahapon no? Na bakit daw inaano ni Boying Rimulya na magbigay muna ng mga ari-arian, Yung restitution. restitution muna bago tanggapin sa witness protection program or as state witness. Wala naman daw sa batas yun. No? Pero napatunayan natin from yesterday till today na ang dami ng lumabas na legal opinion. Pwede. Tama. At mga pwede. abogado pa yun. Mga abogado. Abogado. Tama si Boying. Secretary Boying Rimulya sa kanyang posisyon. So pahiya na naman si Kaya na naman si Marcoleta. Senator Marcoleta. Hindi pa tapos yan. Next hearing, bubuhayin niya na naman yan. Oo. Point of order, Mr. Chair. So ito ba, sa mga tayo ko, masyado napahaba yung kinain kong oras kay Yaya ba? So basa tayo ng comment dito kay SL Estabilio Pascua. Yan, OFW from Taiwan po. Yan, mapagpalang gabi po. Yan. Si Rosie Amirila, nakikinig po dyan sa Hong Kong. Shoutout po sa inyo sa Hong Kong. Ito si Rufina de la Cruz, Nueva Ecija, PBBM kami.